Ayon sa mga bagong detalye, ang rehimen ni Kim Jong-un sa Hilagang Korea ay nagpaputok ng intermediate-range ballistic missile na lumipad sa himpapawid ng Japan sa ikalawang pagkakataon ngayong buwan. Ang banta ng sandatang nuklear ng Rusya ay isang seryosong banta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Talagang hindi ko ito matatanggap. Kung akala mo masama na ang kalagayan ng Ukraine at Taiwan, mas lalo kang mabibigla sa kaso ng Japan. Kahit may isa sa pinakamalakas at pinakamalaking hukbo noong ikalawang digmaang pandaigdig, wala ng sariling hukbo ang Japan ngayon. Nakakabaliw ang alitan nila sa kanilang agresibong kapitbahay. Palaging pinipilit ng China na kontrolin ang mga pinagtatalunang teritoryo ng Japan. Patuloy na nagpapalipad ng mga misil ang Hilagang Korea sa himpapawid ng Japan. At pati na rin ang Rusya ay nagbabalak sa mga pinagtatalunang lupa ng Japan. Sa kabila ng mga banta, naninindigan ang Japan sa patakaran ng hindi pagiging militarista. Ang paninindigang ito ay nagmula sa kanilang konstitusyon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig na tumatangging gumamit ng digmaan para lutasin ang mga alitan. Sa halip, pinoprotektahan ng United States ang Japan batay sa kanilang mga kasunduan sa seguridad. Gayunpaman, tila hindi kontento si Pangulong Trump at posibleng umatras siya sa mga kasunduang iyon sa lalong madaling panahon. Mas mariwa kaya bang kasunduan tayo sa Japan kung saan kailangan nating protektahan sila pero hindi nila kailangan tayong protektahan. Ganun ang nakasaad sa kasunduan. Kailangan nating protektahan ang Japan. Kumikita sila ng malaki sa ating ekonomiya. Kailangan pa rin nating protektahan ang Japan. Pero hindi nila tayo kailangan protektahan kahit kailan. Nagtataka ako kung sino ang gumagawa ng mga ganitong kasunduan. Kung ang United States ay babantang iwan ang Japan at lumakas at naging mas agresibo ang mga karatig bansa nito, paano mabubuhay ang Japan kung walang sariling hukbo? Bago tayo magsimula, pakipindot ang like button sa ibaba. Malaking tulong ito laban sa mga bot na nagdi-dislike ng video para pigilan ang pagkalat nito. Kamakailan, ang channel ay na-mass report dahil sa coverage ko tungkol sa digmaan ng Russia, kaya bumaba ang views. Malaking tulong talaga ang inyong mga like. Salamat! Para mas maintindihan natin ang kasong ito, kailangan muna nating bumalik sa panahon ng kasagsagan ng imperialismong Hapones. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo ang Japan ay isang umuusbong na imperial na kapangyarihan na sabik palawakin ang impluwensya nito. May malakas itong militar na napabago ng mga reforma sa loob ng maraming taon at determinado itong maging pangunahing puwersa sa mundo. Nagsimula ang landas ng bansa patungo sa kapangyarihang militar noong huling bahagi ng 1800 taon. Matapos ang mahabang panahon ng pag-iisa, mabilis na nagmodernisa ang Japan sa Meiji Restoration noong 1800 at 68 kung saan naibalik ang imperial na pamumuno sa ilalim ni Emperador Meiji. Ang bansa ay nagtayo ng malakas na hukbong dagat at hukbong lupa, hinulma mula sa kanluran, at nagsimulang palawakin ang teritoryo. Nang magsimula ang ika-20 siglo, pinatunayan ng Japan ang lakas nito matapos talunin ang China noong 1875 at ang Russia noong 1905 sa mga malalaking digmaan. Dekada 1930 lumakas ang agresyon ng Japan. Sinakop ng Japan ang Manchuria noong 1931 at naglunsad ng digmaan laban sa China noong 1937. Upang makontrol ang yaman at lupa, sumulong ang Japan papuntang Timog Silangang Asya at Pasipiko. Maliban na lang kung nakatira ka sa ilalim ng bato, maalala mo na sumali ang Japan sa World War II sa panig ng Germany at Italy at inatake ang Pearl Harbor noong 1941. Ang matapang na hakbang na ito ang naghatak sa United States sa digmaan na naglatag ng daan para sa pagbagsak ng Japan. Ang mabilis na pagpapalawak na ito na ginagawa ng Japan ay may matinding kapalit. Naubos ng digmaan ang ekonomiya at yaman nito habang ang mga kalaban, lalo na ang United States, ay naglunsad ng matinding pag-atake. Binomba ang mga lungsod, bumagsak ang mga industriya, at milyon-milyong buhay ang nawala. Ang pinakamalungkot na pangyayari ay noong 1945 nang ibinagsak ng United States ang mga atomic bombs sa Hiroshima at Nagasaki. Ang pambobomba ay pumatay ng mahigit 200,000 tao. Marami ang agad na namatay at ang iba naman ay dahil sa radyasyon sa paglipas ng panahon. Noong Agosto, 1945 napilitan ang Japan na sumuko. Natapos ang digmaan, ngunit malaki ang pinsala. Mahigit 3 milyong Hapones ang namatay at malaking bahagi ng bansa ay wasak. Ang makapangyarihang imperyo ay nagiba. Pagkawala, pagdurusa, at pagbomba ng atomika ay nagpaiwan ng malalim na bakas sa isipan ng mga tao. Nakita ng marami ang digmaan hindi bilang daan sa karangalan, kundi pinagmumulan ng walang hanggang sakit at pagdurusa.
Para sa kanila, kailangan ng pagbabago at ganoon din ang iniisip ng United States. Kaya sa ilalim ng pananakop ng United States na may kasamang mga reforma pagkatapos ng digmaan, lubusang nabago ang Japan. General Douglas MacArthur at kanyang grupo ang namuno sa pagsisikap na baguhin at muling buuin ang bansa upang pigilan ang Japan na maging banta muli sa militar. Ang puso ng pagbabago sa Japan ay ang bagong konstitusyon noong 1900 at 47 na may makasaysayang probisyon, ang Artikulo 9. Sa probisyong ito, ipinasya ng Japan na talikuran ang digmaan bilang paraan ng paglutas ng alitan. Hindi na rin ito magkakaroon ng anumang hukbo o kakayahang pandigma. Sa pagdidisarma sa Japan, ang layunin ay maiwasan ang magastos na digmaan sa buong mundo. Gayunpaman, hindi rin nakaligtas sa kontrobersya ang paglikha ng Artikulo 9. Nais tiyakin ni MacArthur at ng kanyang grupo, kasama ang mga opisyal ng Hapon, na hindi na muling magiging militarista ang Japan. Malinaw ito sa probisyon. Bagamat walang kapangyarihang makipagdigma ang Japan, mahalaga ito. Nag-iwan ng puwang para sa interpretasyon ang pagkakasulat ng Artikulo 9. Kahit ipinagbawal nito ang digmaan at pagpapanatili ng sandatahang lakas, wala itong malinaw na sinabi tungkol sa sariling depensa. Ang isyong ito ay nagdulot ng maraming debate sa nakaraan. Dapat bang magkaroon ng militar ang Hapon para sa sariling depensa? O ang artikulo, nangangahulugan ba ito na ipinagbabawal sa Japan ang pagkakaroon ng anumang militar? Ang mga tanong na ito na itinatanong dekada na ang nakalipas. Ang humubog sa pagkakakilanlan at paraan ng Hapon sa pagharap sa seguridad. Tatalakayin pa natin ito ng mas malalim. Matapos ang digmaan, itinuring ang mapayapang konstitusyon ng Hapon bilang bahagi ng bagong demokratikong pagkakakilanlan nito. Ang mga pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig, kabilang ang pagbomba ng atomika at malawakang pagkawasak, ay nag-iwan ng malalim na bakas sa mga Hapones. Marami ang umayon sa mapayapang prinsipyo upang hindi na maulit ang ganitong uri ng pagkawasak. Ang Artikulo 9 ay naging sagisag ng pangako ng Japan sa kapayapaan at pagtanggi sa digmaan. Mabilis nagbabago ang mundo at ang papel ng Japan sa pandaigdigang politika ay magsusubok sa mapayapang mga prinsipyo nito. Noong 1950 nagbago ang lahat nang magsimula ang digmaang Koreano. Nagkakaisa tayo sa pagkamuhi sa pagkaalipin ng komunismo. Alam natin na mataas ang halaga ng kalayaan, ngunit determinado tayong panatilihin ang ating kalayaan anuman ang maging kapalit. Habang nagpapadala ang United States ng mga tropa sa Korea, naiwan na lantad ang Hapon. Binago ng United States ang estratehiya nila dahil sa paglaganap ng komunismo ng bagong People's Republic of China sa Asia. Naging napakahalaga bigla ng papel ng Hapon sa Cold War. Ironic na hinihikayat ng United States ang Hapon na palakasin kahit kaunti ang kanilang depensa para tumulong sa pagpapatatag ng rehiyon. Ang United States mismo ang tumulong na itulak ang demilitarisasyon ilang taon lang ang nakararaan. Malayo ito sa orihinal na layunin ng Artikulo 9 na pigilan ang Hapon sa pagkakaroon ng kapangyarihang militar. Ano nga ba ang ginawa ng Hapon? Noong Agosto, 1850 nabuo ang National Police Reserve. Ang opisyal na layunin nito ay mapanatili ang kaayusan sa Hapon. Ngunit ang tunay na pakay ay maglatag ng pundasyon para sa mas malakas na sistema ng depensa. Ang National Police Reserve ay nagsimula bilang isang magaan ang armas na puwersa na may 75,000 tauhan at karagdagang 8,000 para sa kaligtasan sa dagat. Mula sa United States Army, pinamumunuan ito ng isang komandante na nangangasiwa sa 4 na regional na unit. Bagamat hindi opisyal na militar, malinaw na ang puwersang ito ay tugon sa nagbabagong mundo. Itinampok ng digmaang Koreano ang estratehikong kahalagahan ng Japan at nakita ng United States ang National Police Reserve bilang paraan para makapag-ambag ang Japan sa seguridad nang hindi nilalabag ang kanilang konstitusyon. Habang lumilipas ang panahon, lumago ang puwersa. Noong Oktubre, 1852, naging National Safety Force ito at nadagdagan sa 110,000 miyembro. Ito ay mahalagang hakbang sa dahan-dahang paglipat ng Japan patungo sa muling pagbuo ng sandatahang lakas kahit iginiit ng gobyerno na walang kakayahang makidigma ang mga puwersang ito. Ang paglikha ng National Police Reserve at pag-usbong nito bilang National Safety Force ay sumasalamin sa delikadong pagbabalans ng Japan. Nakatuon ang Japan sa mapayapang konstitusyon nito, samantala ang katotohanan ng Cold War at pangangailangan para sa sariling depensa ay nag-oobliga ng ilang kapasidad sa militar. Ang tug of war sa pagitan ng mga ideal at praktikal na pangangailangan ang nagdikta sa estratehiya ng seguridad ng Japan sa matagal na panahon. Ang National Safety Force, bagamat hindi ganap na militar, ang naglatag ng pundasyon para sa magiging Japan Self-Defense Forces o Japan Self-Defense Forces. Ang paglikha ng Japan Self-Defense Forces noong 1954 ay isang malaking sandali para sa Japan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Japan Self-Defense Forces ay itinatag lamang para sa sariling pananggalang, hindi para umatake sa ibang mga bansa. Binubuo ito ng 3 bahagi.
ang Ground Self-Defense Force o Ground Self-Defense Force para sa mga operasyon sa lupa, ang Maritime Self-Defense Force o Maritime Self-Defense Force na nagpoprotekta sa mga katubigan ng Japan, at ang Air Self-Defense Force o Air Self-Defense Force na nagbabantay sa kalangitan ng Japan. Kahit na ang Japan Self-Defense Forces ay hindi isang tradisyonal na militar, ito ay lumago bilang isang malakas at makabagong puwersa. Naglaan ang Japan ng malaking budget para sa mga high-tech na kagamitan gaya ng fighter jet, destroyer, at missile defense system. Pero may mga limitasyon ang Japan Self-Defense Forces. Hindi ito maaaring magpadala ng tropa sa ibang bansa o magsimula ng mga pag-atake, at anumang pagtatangkang baguhin ang mga patakarang ito ay nagdudulot ng maraming debate parehong sa Japan at sa buong mundo. Ang trabaho ng Japan Self-Defense Forces ay mahigpit na para ipagtanggol ang Japan na akma sa pangako ng bansa sa kapayapaan. Ang paglago ng Japan Self-Defense Forces ay hinubog ng konstitusyon ng Japan. Kahit ipinagbabawal ng konstitusyon ang pagkakaroon ng mga puwersang militar para sa digmaan, maaari pa ring magkaroon ng puwersa ang Japan para sa sariling depensa. Ang butas na ito ang nagbigay daan sa Japan na palakasin ang Japan Self-Defense Forces sa paglipas ng panahon habang pinaninindigan pa rin ang mga prinsipyo ng kapayapaan. Ang Japan Self-Defense Forces ay idinisenyo para sa purong depensa lamang at walang kakayahang umatake sa ibang mga bansa. Nakatulong ito sa Japan na ipaglaban na hindi lumalabag ang Japan Self-Defense Forces sa Artikulo 9 kahit nilalampasan nito ang mga limitasyon. Ang Japan Self-Defense Forces, Japan Self-Defense Forces, ay kilala bilang isa sa pinakamodernong puwersa militar sa buong mundo na may humigit kumulang na 250,000 kasaping. Kahit mataas ang bilang, nahihirapan pa rin ang Japan Self-Defense Forces na makakuha ng sapat na tao. Noong 2023, naghangad itong makakuha ng 19,578 na bagong miyembro, pero 9,900 at 50 lang ang nakuha nila, na 51% lang ng kanilang target. Ipinapakita nito ang kahirapan ng Japan sa paghikayat ng mga bagong recruit dahil sa tumatandang populasyon at kulturang tutol sa anumang nauugnay sa militarismo. Bilang tugon sa mga hamong ito, malaki ang itinaas ng budget ng Japan para sa depensa. Noong 2024, ang gastusin sa depensa ay umabot sa 1.4% ng gross domestic product, mas mataas mula sa 1.3% noong 2023 at 1.1% noong 2022. Nangako ang pamahalaan ng pagtaas sa gastusin sa depensa sa 2% ng gross domestic product ayon sa pamantayan ng NATO. Kasabay ng pagtaas ng budget, gumagawa rin ang Hapon ng malalaking pagsulong sa teknolohiya. Ang Japan Ship Kaga, isang dating destroyer na naging carrier, ay nagpadala kamakailan ng United States F-35 stealth fighter na naging mahalagang tagumpay sa kakayahan ng Hapon sa naval aviation. Kumukuha rin ang Hapon ng VB-80 drones mula sa SHIELD Artificial Intelligence upang mapagbuti ang naval intelligence at surveillance operations nila. Ang mga palatandaan ay nagpapakita na pinalakas nila ang kanilang seguridad. Ang estratehikong posisyon ng Hapon ay nananatiling mahalaga laban sa mga banta sa seguridad sa rehiyon, lalo na mula sa China at Hilagang Korea. Ang Japan Self-Defense Forces ay gumagana sa ilalim ng mahigpit na mga limitasyon. Itinatanong nito kung kaya bang ipagtanggol ng Hapon ang sarili sa isang mundong lalong nagiging mapanganib. Ngunit hindi malinaw ang sagot. Ang makapamayapang konstitusyon ng Hapon ay nananatiling pundasyon ng kanilang pagkakakilanlan, ngunit ang makabagong realidad ay nagtulak sa kanila na magbago. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, nananatiling mahalaga ang estratehikong posisyon ng Hapon lalo na sa harap ng mga banta sa seguridad mula sa China at Hilagang Korea. Ang agarang ekspansyon ng militar at agresibong pag-angkin ng teritoryo ng China ay isa sa pinakamahalagang hamon para sa Hapon. Ang alitan tungkol sa Senkaku Islands, nakilala bilang Diaoyu Islands sa China, ay naging sentro ng tensyon na ito. Bagamat walang naninirahan, ang mga islang ito ay may mahalagang estratehikong halaga at madalas magpadala ang China ng mga barko ng Coast Guard at mga eroplanong militar sa mga katubigan at himpapawid na kontrolado ng Hapon, na nagdudulot ng tensyonadong engkwentro sa Japan Self-Defense Forces. Sa madaling sabi, ito ay pananakot ng Hapon para maipagtanggol ang sarili. Maliban sa mga alitan sa teritoryo, inaalala rin ang mga ambisyon ng China sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Mabilis na nagmomodernisa ang militar ng China, nagde-deploy ng makabagong misil, stealth na eroplano, at mga barkong pandigma. Nagiging mapanganib na kalaban ang China dahil sa lumalawak nitong impluwensya sa South China Sea at mas agresibong tindig laban sa Taiwan, na nagpapalala sa mga alalahanin ng Japan sa seguridad. Kung magsasagawa ng aksyong militar ang China laban sa Taiwan, maaaring madamay ang Japan sa labanan dahil sa
kalapitan nito sa lugar at sa alyansa nito sa Estados Unidos. Nanganganib ang Japan dahil sa pagsulong ng China sa larangan ng militar. Bukod sa pagpapakita ng lakas militar, gumagamit din ang China ng mga demilitar na paraan para makapressure sa Japan. Gumagamit ang China ng ekonomikong pamimilit tulad ng mga restriksyon sa kalakalan at boycott upang parusahan ang Japan dahil sa mga desisyong diplomatiko na tinututulan nito. Bilang karagdagan, ang mga cyber attack mula sa China ay tumarget sa mga ahensya ng gobyerno ng Japan at mga pribadong kumpanya na nagdudulot ng malaking banta sa seguridad. Ang mga kampanya ng disinformasyon na layuning baguhin ang opinyon ng publiko sa Japan ay nagpapakita pa ng maraming paraan ng China sa pag-impluwensya sa dinamika ng rehiyon. Sa hilagang kanluran ng Japan, problema rin ang Rusya. Hindi pa rin naaayos ng dalawang bansa ang kanilang alitan tungkol sa Kuril Islands, isang grupo ng mga isla na kinuha ng Rusya sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nais ng Japan na mabawi ang mga teritoryo, ngunit tumatanggi ang Rusya na pag-usapan ito at sa halip ay pinapalakas ang militar sa lugar. Kamakailan, nagsasagawa ng magkasanib na ehersisyong militar ang Rusya at China na nagpapakita na mas malapit na silang nagtutulungan. Mas pinapahirap pa nito ang kalagayan ng Japan pagdating sa pagpapanatili ng kanilang seguridad. Lumala ang sitwasyon dahil sa digmaan sa Ukraine. Sumama ang Japan sa mga bansa sa kanluran sa pagpapataw ng parusa sa Rusya. Bilang tugon, nagpapakita ng lakas militar ang Rusya malapit sa Japan sa pamamagitan ng paglalagay ng makabagong missile system at naval exercises sa Pacific Ocean. Yan ay hayagang pananakot. Dagdag pa rito, kontrolado ng Rusya ang malaking bahagi ng supply ng enerhiya sa rehiyon, kung saan malaki ang pagdepende ng Japan sa import. Lalong pinapalala nito ang sitwasyon ng seguridad ng Japan. Walang sandatahang hukbo ang Japan, kaya pakiramdam ni Putin ay di ito masyadong banta sa Rusya at maaari niyang balewalain. Kung sa tingin mo'y masama na ang banta ng China at Rusya sa Japan, mas malala pa ang mula sa North Korea. Parang katapusan na ng mundo. Ang North Korea ay nagdudulot ng agarang at hindi mahulaan na panganib sa Japan. Madalas magpasabog ng mga misil ang rehimen at ilan dito ay lumipad na sa himpapawid ng Japan, kaya laging nakaalerto ang bansa. Habang pinapaunlad ng North Korea ang kanilang nuclear program at gumagawa ng intercontinental ballistic missiles, kailangang maghanda ang Japan sa posibleng direktang pag-atake o biglang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Kamakailan, ilang beses nang pinasinayaan ng North Korea ang kanilang mga missile na lumipad sa ibabaw ng Japan. Noong ika-29 ng Agosto, 2017 isang ballistic missile ang lumipad sa ibabaw ng Japan at bumagsak sa Pacific Ocean na nagpagalit sa buong mundo. Noong ika-4 ng Oktubre, 2022, isang nakababahalang insidente ang naganap nang lumipad ang isang missile sa ibabaw ng Japan at bumagsak sa dagat ng Japan, na nag-udyok ng mga emergency warning para makahanap ng masisilungan ang mga mamamayan. Noong ika-3 Nobyembre, 2022, nagpakawala muli ang Hilagang Korea ng ballistic missile mula sa silangang baybayin nito, kabilang ang isang long-range missile na lumipad sa ibabaw ng Japan. Ipinapakita ng mga pagsubok na ito ang determinasyon ng Hilagang Korea na pagbutihin ang teknolohiya nila sa missile sa gitna ng mga pandaigdigang pressure at sanction. Para sa Japan, ito ay nangangahulugan ng pagiging alerto at handang tumugon sa anumang banta, anumang oras. Nasa alanganin ang Japan. Ang kakayahan ng Hilagang Korea sa cyber warfare ay isa ring seryosong banta. Inakusahan ang bansa ng paghahack sa mga institusyon ng Japan, kabilang ang mga ahensya ng gobyerno at mga institusyong pinansyal upang magnakaw ng datos at guluhin ang mga operasyon. Nakakabahala ang lumalim na ugnayang North Korea-Russia dahil maaari itong magbigay sa Pyongyang ng militar o pang-ekonomiyang suporta na lalong magpapatapang sa mariing posisyon nito. Lahat ng ito ay nangangahulugan na nagkikislapan ang mga babalang senyales sa kaliwat kanan para sa Japan. Kaya, sa lahat ng ito, ang malaking tanong ay, paano tumutugon ang Japan sa mga banta na ito? Unang hakbang, pinatibay ng Pilipinas ang alyansa nito sa seguridad sa Estados Unidos sa pamamagitan ng joint military exercises at mas malalim na kooperasyon sa teknolohiya ng depensa. Ipinapakita ng pagbabagong ito na kinikilala ng Japan ang pangangailangan nitong maging mas aktibo sa pagtatanggol ng sarili. Ang Japan at Estados Unidos ay nagtutulungan ng husto upang mapaunlad ang kanilang ugnayan sa depensa, lalo na sa makabagong teknolohiyang militar. Mahalagang bahagi nito ang paglahok ng Japan sa F-35 programa. Bumibili ang Japan ng mga modernong F-35 fighter jet missile defense system
at surveillance drone para i-upgrade ang militar at ipagtanggol ang bansa laban sa banta sa rehiyon. Noong Oktubre 2023 inihayag ng United States, Australia at Japan ang balak nilang magtulungan sa paggawa ng mga drone. Noong Disyembre 2023 nagkasundo ang United States at Japan na pag-aralan ang paggamit ng artificial intelligence para sa mga magkakatuwang na sasakyang pangdigma sa himpapawid. Ito ang kauna-unahang proyekto sa kanilang bagong kasunduan sa R&D. Isang pangunahing halimbawa ng partnership na ito ay ang F-35 na programa, kung saan ang United States ang nagsusupply sa Japan ng mga makabagong jet na ito. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, hinaharap ng dalawang bansa ang magkakaparehong hamon sa seguridad, pinananatili ang katatagan ng rehiyon, at pinapalakas ang alyansa sa pamamagitan ng inobasyon. Ang partnership na ito ay isang makapangyarihang halimbawa ng magagawa sa pamamagitan ng pagtutulungan at iisang dedikasyon sa seguridad. Bunga ng walang humpay na mga pag-atake na naranasan, naging pambansang prioridad na rin ang cybersecurity. Nagpaplano ang Hapon na magtatag ng ahensya para labanan ang mga cybersecurity threat mula sa China, Hilagang Korea at iba pang kalaban. Ang pagtiyak sa seguridad ng infrastruktura at pagpapalakas ng pagbabahagi ng impormasyon sa mga kaalyado ay mahalagang bahagi ng estratehiyang ito. May magkaibang opinyon ang mga Hapon sa isyung ito. Mayroong mga taong naniniwalang dapat panatilihin ng Hapon ang mapayapang imahe nito, ngunit may iba ring nagsasabing kailangan nitong palakasin ang depensa. Dahil sa lumalaking banta sa seguridad, mas marami na ngayong nananawagan na magkaroon ang Hapon ng kakayahang gumawa ng counter-strike tulad ng pagtama sa mga missile site ng kalaban bago pa mangyari ang pag-atake. Habang tumataas ang tensyon sa rehiyon, ang kakayahan ng Hapon na harapin ang mga hamon sa seguridad ay nakasalalay sa diplomasya, kahandaan ng militar, at mga internasyonal na alyansa. Ang pagpapalakas ng relasyon sa mga kaalyado tulad ng Timog Korea, Australia, at Maisang India ay maaaring magdulot ng dagdag na estratehikong bentahe laban sa impluwensya ng China. Ang pagsali ng Hapon sa Quad Alliance kasama ang United States, India, at Australia ay isang hakbang tungo rito. Marahil higit pa sa lahat ng mga individual na puntong ito, ang United States ang pinakamalaking yaman ng Hapon pagdating sa pagpigil. Simula ng pagtatapos ng World War II, umasa ang Hapon sa United States para sa kanilang seguridad. Ang United States-Japan Mutual Defense Pact na nilagdaan noong 1951 at binago noong 1960 at 6 na ang nagpormal sa ugnayang ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kasunduang ito? Sa ilalim ng kasunduang ito, nangangako ang United States na ipagtatanggol ang Hapon kung ito ay aatakihin. Kapalit nito, pinapayagan ng Hapon ang United States na maglagay ng mga tropa at base militar sa kanilang bansa. Ang kasunduang ito ay nagbigay sa Hapon ng proteksyon sa ilalim ng nuclear umbrella ng United States. Ibig sabihin, sasagutin ng buong lakas ng militar ng Amerika ang anumang pag-atake sa Hapon. Iyan ang dahilan kung bakit napipigilan ang China, Russia at North Korea na gumawa ng masama kahit papaano. Dahil sa alyansang ito sa United States, nagawa ng Hapon na mag-focus sa pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya imbes na magpanatili ng malaking militar. Dahil ipinagbabawal ng konstitusyon ng Hapon ang militar pagkatapos ng digmaan, lubos silang umasa sa kasunduang ito para sa kanilang seguridad. Kamakailan lang, napagdudahan na ang pag-asa ng Hapon sa United States habang tumataas ang tensyon sa buong mundo at agresibong aksyon ng mga karatig bansa ng Hapon. Maraming nagtatanong kung tutuparin pa rin ba ng United States ang pangako nito sa Hapon o dapat bang akuin na ng Hapon ang mas malaking responsibilidad para sa sariling depensa. Maliban sa mga bagong pagdududa, mahalaga ang alyansa ng United States at Hapon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Silangang Asya. Ang presensya ng mga tropang Amerikano sa Hapon, lalo na sa Okinawa, ay nakatulong upang maiwasan ang mga banta mula sa China, Russia at Hilagang Korea. May 32 base militar ng United States ang Okinawa, na siyang 70% ng lahat ng base militar ng United States sa Hapon. Nagtutulungan ang dalawang bansa sa mga pagsasanay militar bilang paghahanda sa mga banta sa rehiyon. Kahit pa maraming nagawa ang alyansa, may mga senyalis na ng posibleng pagkakawatak-watak nito. Hinimok ng United States ang Japan na palakasin ang depensa nito dahil sa pagtaas ng lakas militar ng China at pagdami ng armas nuklear ng North Korea. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na hindi dapat akuin ng Amerika ang lahat ng responsibilidad sa pagprotekta sa Japan at hinikayat niya ang Japan na magbayad pa at gampanan ang mas malaking papel at nagbanta pa na maaaring umatras ang United States sa kasunduan. Kung gagawin iyon ng Pangulo ng United States, maaaring malagay sa alanganin ang Japan dahil mawawala ang matagal nitong inaasahang proteksyon. Dahil sa kawalang katiyakan, nagkaroon ng seryosong talakayan sa Japan
kung ano ang gagawin sakaling hindi na maaasahan ang United States para sa seguridad. Kaya naman, muling sinusuri ng Japan ang kanilang mga planong pangsanggalang. Isa sa mga usapin ay kung dapat bang gumawa ang Japan ng sariling mga sandatang nuklear. Matagal nang tutol ang Japan sa paglaganap ng mga sandatang nuklear. Matapos ang pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki, patuloy na isinusulong ng Japan ang isang mundo na walang nuklear na sandata. Ngayon, may ilang leader at eksperto na nagsasabing baka kailanganin ng Japan ng sariling mga sandatang nuklear para manatiling ligtas kung titigil na ang United States sa pagprotekta rito. Sa huli, ang mga nuclear weapon ang pinakamalakas na deterrent sa digmaan. Sa totoo lang, may teknolohiya at mga yaman ang Japan para mabilis na makagawa ng mga sandatang nuklear kung gugustuhin nito. Mayroon na itong matatag na programa sa nuclear at advanced na teknolohiya sa mga misil. Sabi ng mga sumusuporta, kung may mga sandatang nuklear ang Japan, matatakot ang mga kalaban at magiging ligtas ang bansa, katulad ng kung paano napigilan ng mga sandatang nuklear ang malalaking digmaan sa pagitan ng ibang mga bansa. Gayunpaman, kontrobersyal ang ideya na magkaroon ng mga sandatang nuklear ang Japan. Karamihan sa mga Hapon ay tutol dito, naniniwala silang salungat ito sa pagkakakilanlan ng Japan bilang mapayapang bansa. Maaaring magsimula ang Japan ng mapanganib na paligsahan ng armas sa Silangang Asya kung magkakaroon ito ng nuklear na armas. Ang China, Timog at Hilagang Korea ay maaaring gumawa ng mas maraming sandatang nuklear na magpapalalala sa kawalang tatag ng rehiyon. Mahirap ang sitwasyong ito para sa Japan. Hindi lang ito ang kaalyado ng United States na nag-aalala sa seguridad nito. Iba pang bansa tulad ng Timog Korea, Alemanya at Polonya ay tinatalakay kung dapat silang magkaroon ng sariling militar o sandatang nuklear. Ito ay tugon sa kawalang katiyakan sa patakarang panlabas ng United States sa pamumuno ni Trump. May mga politiko sa Timog Korea na nagmumungkahi na magkaroon ng sariling sandatang nuklear ang bansa para labanan ang banta ng Hilagang Korea. Lalo kung hihina ang suporta ng United States. Ang pag-atras ng United States mula sa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty at Iran Nuclear Deal ay nagpalala ng pag-aalala sa Europa tungkol sa pagiging maaasahan nito. Kaya naman, sinusuri muli ng mga bansang umaasa noon sa United States para sa seguridad ang kanilang mga estratehiyang pangdepensa. Ngayon, haharap ang Japan sa isa sa pinakamahalagang desisyon sa makabagong kasaysayan nito. Dapat bang umasa ang Pilipinas sa United States para sa proteksyon at mananatili ang alyansa? O dapat ba itong gumawa ng mga hakbang upang palakasin ang sariling militar, kahit na nangangahulugan ito ng paglayo mula sa mga makapayapang prinsipyo nito? Hindi lang ito usapin ng seguridad, ito rin ay usapin ng pambansang pagkakakilanlan. Mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, itinayo ng Japan ang imahe nito bilang isang mapayapa at hindi militaristikong bansa. Naging dahilan ito ng pagmamalaki para sa maraming Hapones, ngunit sa gitna ng mas magulong mundo, kailangang pagdesisyonan ng Japan kung mananatili ang kanilang paninindigan sa kapayapaan sa isang mas mapanganib na kapaligiran. Pinanatiling ligtas ng alyansa ng United States at Japan ang Japan sa loob ng mga dekada. Pero kapag humina ito, kakailanganin ng bagong estratehiya. Anuman ang ibig sabihin nito, pagpapalakas ng lakas militar, paggawa ng mga sandatang nuklear, o pagbuo ng mga bagong kasunduan sa seguridad, isang bagay ang malinaw. Ang mga desisyon ng Japan sa hinaharap ay magdidikta sa kinabukasan nito at ng Silangang Asya para sa mga susunod na henerasyon. Sa kaibuturan yun ng adikain ng Japan para sa kapayapaan ay ang malalim na pagkakahati sa kultura at politika na humubog sa bansa mula pa noong World War II. Sa isang panig ay ang mga taong itinuturing ang pagiging mapayapa at pagtanggi sa digmaan bilang sagradong prinsipyo, buhat sa mga kasindak-sindak na karanasan ng digmaan na isinulat sa konstitusyon ng Japan pagkatapos nito. Sa kabila nito, ang iba naman ay naniniwala sa pagtugon ng Japan sa mga banta ng mundo sa pamamagitan ng pagbabago. Ang Japan ay nasa gitna ng debate sa politika, paaralan, at lansangan habang sinusubukang panatilihin ang mapayapang ideal sa gitna ng banta mula sa China, North Korea, at Russia. Hindi lang tungkol sa kaligtasan ang debate, tungkol din ito sa kung sino ang Japan, ano ang pinahahalagahan nito, at anong uri ng bansa ang nais nitong maging sa ika-21 siglo. Ang edukasyon at mga museo ng kapayapaan ay nakatulong ng malaki sa pagbuo ng pananaw ng mga Hapon ukol sa pagiging mapayapa. Sa loob ng maraming taon, tinuruan ng mga paaralan ang mga estudyante tungkol sa matinding kapinsalaan ng digmaan at binigyang diin ang kahalagahan ng kapayapaan at pagtanggi sa militarismo. Karamihan sa mga estudyanteng Hapon ay nakapunta na sa isa sa 76 na museo ng kapayapaan sa 32 rehiyon ng bansa. Ang mga museo tulad ng Hiroshima Peace Memorial Museum ay makapangyarihang paalala ng pagdurusang dinanas ng tao dahil sa digmaan. Lalo na ang pambobomba ng atomika sa Hiroshima at Nagasaki. Mahigit 74 na milyong tao na ang bumisita sa Hiroshima Museum mula nang magbukas ito. Karamihan sa kanila ay umaalis na may matinding pagkamuhi sa digmaan. Gayunpaman,
Madalas na nakatuon ang mga museyong ito sa pagdurusa ng mga Hapon at hindi sa mga ginawa nila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang isahang perspektibong kwentong ito ay nagpalaganap ng malalim na diwa ng pasipismo sa Japan, ngunit binatikos din ito dahil hindi nagpapakita ng balanseng pananaw sa kasaysayan. Gayunpaman, mahalaga ang edukasyon at Peace Museum sa pagpapakita na ang digmaan ay hindi lamang kabiguan sa politika, kundi pati rin sa moral. Ang pampulitikang debate sa Artikulo 9 ay pangunahing issue. Sa loob ng ilang dekada, naging mahalagang simbolo ng pagkakakilanlan ng Japan ang Artikulo 9, ang kanilang paninindigan para sa kapayapaan at pagtanggi sa digmaan. Ngunit sa pagdami ng mga banta mula sa ibang bansa, may ilang politiko na nagsasabing hindi sapat ang probisyong ito para mapanatiling ligtas ang Japan. Si dating punong ministro Shinzo Abe, isang konserbatibong leader, ay nagtulak ng mga pagbabago sa konstitusyon upang payagan ang Japan na gumanap ng mas malaking papel sa pandaigdigang seguridad. Ang kanyang ideya ng proaktibong pasipismo ay naglalayong bigyang kahulugan ang Artikulo 9 upang maprotektahan ng Japan ang sarili at ang iba pa. Ayon sa mga kritiko, ito'y salungat sa diwa ng konstitusyon at maaaring itulak ang Japan tungo sa militarismo. Ang drama sa Artikulo 9 ay hindi lamang usapin ng batas o politika. Emosyonal ito at sumasagi sa pagkakakilanlan at pamana ng Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Bukod pa rito, mahirap baguhin ang konstitusyon. Kailangan nito ng 2-3 boto sa parlamento ng Japan at pag-apruba ng publiko sa referendum. Walang gobyernong Hapones ang nakagawa nito, nagpapakita ng paghahati ng lipunan sa isyong ito. Ang mga matatandang Hapon na nakaranas o lumaki pagkatapos ng digmaan ay kadalasang matindi ang paniniwala sa pasipismo. Para sa kanila, ito ay isang moral na tungkulin at paraan para parangalan ang mga namatay sa digmaan. Para sa iba, ang Artikulo 9 ay isang pangako ng Japan na hindi na muling makikidigma. Subalit, may ibang pananaw ang mga mas batang Hapones. Lumaki sila sa kapayapaan at kasaganaan at hindi nila nararamdaman ang parehong emosyonal na koneksyon sa pasipismo. Ayon sa mga survey, sinusuportahan ng karamihang Hapones ang pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, mas bukas ang kabataan sa pagbabago ng Artikulo 9 at pagpapalakas ng militar ng Japan. Makikita rin ang generational divide sa politika, kung saan mas praktikal ang tingin ng mga batang lider pagdating sa seguridad. Bagamat nag-aalinlangan pa rin ang mga nakababatang Hapones na ganap na tanggapin ang militarismo, malaking impluensya pa rin ng trauma ng ikalawang digmaang pandaigdig at pagbomba ng atomika sa pananaw ng mga Hapones sa digmaan at kapayapaan. Habang hinaharap ng Japan ang mga malalaking katanungang ito, malinaw na pinagmamasdan sila ng buong mundo. Ang desisyon ng Japan ay magkakaroon ng malaking epekto, hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong rehiyon. Ang mapayapang konstitusyon ng Japan ay naging inspirasyon na nagpapakita na maaring tanggihan ng isang bansa ang digmaan at piliin ang kapayapaan. Masasabi ngang ang mapayapang eksperimento ng Japan ay natatangi sa makabagong kasaysayan. Sa loob ng higit 70 taon, hindi ito sumali sa anumang digmaan o nagpaputok ng baril dahil sa galit. Habang lumalalaki ang mga banta at nagbabago ang mga alyansa, humaharap ang Japan sa mahirap na desisyon. Mabubuhay ba ito ng walang hukbong sandatahan at manatiling simbolo ng kapayapaan sa mundong tila nakalimot na sa mga aral ng nakaraan? Kailangan ba nating maging normal na bansa sa kabila ng mga panganib at responsibilidad na kaakibat nito?